Hello everyone and welcome back. For today, we'll be staying sa oldest 5-star hotel dito sa Alabang, Muntinlupa. I'll be showing you the suite that we stayed in and their facilities. Kaya sit back and relax while I show you this iconic hotel na naging malaking part na ng history ng mga taga-South. Okay, let's go in. So, dito yung main lobby. Ay, kita pa yung... So, dito yung entrance. Ganda. Ang bango dito. May mga waiting area dito. May piano pa dito. Very nice. Uy, isda. May mga isda pa dito. Ang lalaki eh. Mga hito. Ganda, no? Ganda naman ng mga puno dito. Nice. Dito na yung front desk. Punta na tayo sa kwarto natin. 21st floor. Ayos, maintain na maintain, no? Yes, sir. Thank you. So, sa ano tayo? 21st floor, yung kwarto. Kintab ng elevator. Ang linis. Di mo akalain na medyo may kulumaan na talaga to. 26 years. Okay. So, hindi siya yung katulad ng mga bagong elevator na para maka-access ka dun sa floor is itatap mo yung keycard mo. Pero pagdating mo naman dito sa may level kung saan ka pupunta, hindi ka rin maka-access sa guest rooms kasi meron ditong pintuan na merong lock. So, kailangan mo talaga ng keycard para makapunta ka dun sa kwarto mo. Okay, so 2104. Dito siya sa may corner. 2104. Cute ng doorbell. Old school. O ha? Rinig na rinig. Let's go in. Okay, for this video, we are staying for one night here dito nga sa Vivere Hotel and one bedroom suite tong napili namin for today. Nabook to ni Michelle through Agoda at magugulat kayo sa price na binayaran namin. No? Kung mapapansin nyo naman, nandito ako ngayon sa living area. Napakaluwang. Siguro kung kabuuan ng room is about mga 50 square meters siguro. Sa arrival pa lang namin kanina, ayos na ayos na. Napaka-professional, napaka-friendly ng security personnel na sumulubong sa amin, si Kuya Sam. Ay nassist din kami sa parking. Free pala yung parking for the guests nila dito. And then, pagdating sa lobby, meron agad siyang classic feel kasi na-inform ako na nasa 26 years old na tong property na to. No? Pero, ayun nga, ang bango dun sa may lobby, mapapansin mo na may kalumaan na siya. Yan yung tinatawag natin na classic na look. Ang bilis lang naman ng check-in process, no? Wala pang 5 minutes. May hinatid naman kami ng concierge. Pag-arrive naman dito sa kwarto, naka-pre-call siya. Merong designated na keycard dito. Ayos na ayos. Gustong-gusto nga ni Chelsea itong room. Tuwan-tuwa pagdating namin. And nasa 21st floor kami. Mamaya papakita ko sa inyo yung view. Napakaganda. So, huwag na natin pahabain ba? Pakita ko sa inyo itong buong kwarto. Let's go! Okay, so ayan nga yung couch. Meron siyang overhead fixtures dyan. Then, andyan yung lamp. Dito naman sa harapan ko kanina, meron ditong siguro nasa 55-inch na TV to. Tapos meron ditong working desk. Kung mapansin nyo, yung kulay niya, white siya. Pero mukhang may kalumaan na rin siya. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, is 26 years old na tong property na to. Diyan yung remote, may TV channel guide dyan. Then, in-room dining menu. Tapos meron ditong pa-welcome letter. Yan, in case of emergency. Guest comment card. Ngayon lang ulit ako nakakita ng physical copy nito eh, no? Old school. No, may sulat lang ni Chelsea yan. At pati yung notepad na sulatan lang ni Chelsea yan kanina. At yung telepono, ayan, obviously naman na talagang may kalumaan na siya. Understandable naman yan. Ang importante, gumagana. Gumagana nga ba? Gumagana nga pala yan kasi tumawag na si kanina, guest services. May lamp dito at mukhang, pansin nyo ba, walang lumilipad na alikabok, no? Malinis naman siya. Tapos ito yung lamp. Uy, yun. Then, yung drawer. Oops, may gamit na ako dyan. May basuran here. And then, medyo awkward lang tong, ibang tawag dito, swivel chair nila o office chair. Hindi lang siya pasok dyan. So, ito yung bedroom. Pero dito muna tayo sa may bandang kanan. Andito tong luggage rack. Tinago ko muna yung mga luggage namin. May round table here na merong tissue, facial tissue.
At pagdating naman dito is merong dining area, round table siya. Pwede naman para sa family of 3 sa amin, no? Saktong-sakto sa mag-asawa, tsaka syempre kay Chelsea. At mapapansin nyo, merong, sabihin na natin, medyo may kalakihan na refrigerator, and then merong kitchen counter doon, and then meron ding drinking glass, merong coffee mug, merong 4 na complementary na bottled water at meron din namang kettle. At meron ding coffee and tea set. And then, tignan ko nga kung ano yung mga nasa loob ng mga drawers dito. No? Daming mga surface area na pwedeng patungan. Andito tong breaker. May faucet naman dito. Ano laman ito? May basurahan pa. May laman ba to? Wala naman. And then, dito sa may kaliwa, yung bathroom. Pasukin natin. So, bathroom. Hello. Andito yung toilet bowl. Mayroong pabidet. May basurahan dyan. 2 tissue roll. Nice. Mayroong pang telepono dito. Gumagana naman siya. Shaving mirror. May hand towel. Nice. May isang dental glass lang dito. Mayroong bath soap. Branding is on point. Cold and hot na valve para sa faucet. Medyo, kung mapapansin nyo naman talaga, may kalumaan na talaga siya. Kasi, yun nga, 26 years, ayos pa rin yan. Malaking vanity mirror here. Mapansin nyo, wala naman kung ano man, ang mga watermarks. Cotton buds, shower cup, 2 dental kit. Mayroon ditong lotion, bath gel, at shampoo with conditioner. And then, may 2 anti-slip mat, isa dito sa floor, at meron doon sa may loob ng bathtub. Meron din naman bath mat here. At meron pang pa-bath soap naman dito. Merong 2 bath towel. Hingi na lang ako ng isa pa. Meron sila ditong retractable na clothesline. Gumagana ba to? Medyo tanggal lang siya, pero gumagana naman. Ayos, magagamit natin yan. At nandito tong shower. No? Meron siyang cold, meron namang hot. Testingin natin niya kung gumagana. Yung shower head lang is, ayan, medyo may kalumaan na nga lang. Medyo madami-dami na siyang watermarks. Kahit nga yung metal fixtures na medyo hindi na ganun kagandaan yung kondisyon. Pero ano bang importante dyan? Siyempre, kung gumagana ba siya na maayos. Meron ditong shower glass. Medyo may kalabuan na siya. Napansin nyo ba? Pero generally, yung mga sealant is maputi naman. Parang bagong resealant lang siya. At maganda yung tiles. Wala masyadong wala akong mapansin na kung ano mga smudges o watermarks. So medyo bagong experience to, no? Tapos kasi normally naman pinapakita ko sa inyo kung ilan yung kakasya dito sa may shower. Pero dahil nga, siya, 2-in-1, andito na yung shower at nandito din tong bathtub, no? Dito ka na rin mag-shower. So eto, siguro mga kasya na yung kasya ang 2 tao na dito sa may loob ng bathtub area. Pero syempre, siksika na rin. Okay, let's go na sa bedroom area. No? Maluwang-luwang, no? Ganda ng floor. No? Marble. So, ayan, meron ditong pa-window na ganap para kita mo rin yung nasa bedroom at nandito nga sa may living room. So, ito yung bed. Ang nakalagay sa website is queen bed siya. So, may choice na queen or 2 single. Pero dahil queen yung pinili ni Michelle, I think pinag-merge na lang nila to. Kasi kung mapansin nyo, ayan, 2 yung bed base niya. Kapag pinag-merge mo siya, hindi siya queen. Kundi king size yung niya, yung lapad, ang laki. Kasyang-kasya kaming 3 dyan, which is ayos. Ayan nga, nandito tong bedside lamp, iba yung design, napaka-classic talaga, kahoy. Meron ditong telepono. Ito, mukhang talagang 26 years old na rin to kasi napaka-old school na, iba na yung mga telepono ngayon. Gumagana naman siya, may dial tone. Dito is, may Bible. Sa baba is, wala naman na. Yung unan is, merong soft pillow at meron ding firm. Nice. Ganda din ang headboard dito, may pa-headboard light pa dyan. Mukhang bago lang to. Then, dito may malaking wardrobe. Ano ba naman ito? Nandito na yung gamit namin. No, ayan ang mga gamit nila. Mapansin mo kapag nasa 5-star na hotel ka, palaging merong extra pillow sa wardrobe. Nandiyan yung mga hanger, huwag nyo napansin itong mga gamit namin. At nandito tong safe. Yan. Yun nga lang, yung finish nga lang talaga ng mukha na siyang luma talaga.
Dito pala sa kabila is, andyan yung ibang gamit namin. Merong hairdryer at may laundry bag. At yan nga, meron silang laundry service dito. Silalim is merong indoor sleepers. Mga chinelas na ni Chelsea yan. Dito naman is, andito tong control ng AC. TV. Luman-luma na rin to. Old school. Siguro mga ano yan, 32 inches or 35. Meron ba ganong size? TV remote. Medyo may improve lang yung linis. Pero okay lang yan. Then, wala naman laman to. At ayan. Sa kabilang bedside lamp is, ito meron lang ano sila dito. Environmental card na tinatawag. Pakita ko sa inyo yung view, no? Kasi ano to, sliding. Ayan yung pinaka-blackout niya. Very nice. Yun. Yan. Yan yung view from our room. Dito yan sa may bedroom area. I think that is North Gate. Dito sa may Philimbes. Taas. Ganda, no? And I think dito yung sunset. Hindi. Doon. Mamaya, makikita natin yan. And as for the bed naman, testing natin kung malambot. Boom. Ewan ko kung tama ako, pero parang ramdam ko yun yung ano. Kasi pinag-merge lang siya, di ba? Mali yung pinag-anoan ko, nasa gitna. Mukhang dito yung ano, kung saan siya pinag-merge. No? Kaya matigas dito. Pero dito, malambot. No? Dito kaya? Oo nga. Silipin ko mamaya. Pero generally, ayos, no? Smooth, malambot. Dahil nga pinag-merge siya, maluwang. Mukhang magiging maayos na naman ang tulog natin ito mamayang gabi. And as of now, yung AC is nasa 22 siya at malamig naman kahit napakainit ng panahon ngayon. Mukhang hindi naman tayo magkakaproblema dyan throughout our stay. So, ayos. Okay, so solid na solid. Maganda tong kwarto, no? At spacious siya. At mukhang nandito naman lahat ng kakailanganan namin for our stay. Siyempre, generally, malinis siya. Medyo may kalumaan na talaga siya. That is given. Kasi nga, title pa lang ng video, no? Oldest 5-star hotel nga dito sa may Alabang. I would say na kahit pa paano, meron naman silang mga nire-renovate dito, no? Siyempre, I think yung mga wall tile sa banyo is bago na yon. Yung headboard dito sa may bedroom is bago-bago na rin. At kahit pa paano, nagkakaroon sila ng touch-up na mga pintura dito. Kasi kung mapapansin nyo, puting-puti itong room, no? White yung tema nila dito. Which is nakakadagdag sa overall impression ng cleanliness ng room. Which is, pagdating naman dun sa cleanliness, maayos naman. May mga konting, may improve naman, pero understandable naman yun. Wala naman ako may reklamo dun. Kaya ayos na ayos to. Okay, so bago ko pakita sa inyo yung other parts ng property, alam nyo ba na more than 90% ng mga nanonood ng videos namin is hindi pa nakasubscribe? Kung nag-enjoy kayo sa mga contents namin, do subscribe dahil libre lang naman yan at malaki ang may itulong yan sa amin. Okay, let's go out. Meron pala dito mga room sign. Makeup room at D&D. Let's go. Okay, so ito yung pinaka-floor level niya. So, ayan na siya. Paikot lang dyan. Bakit tayo sa 31st floor. Dito tayo sa elevator landing. May upuan dito. At ito yung view. Wow, ang taas. Kung mapansin nyo, meron na siyang mga net dyan. Siyempre, halimbawa, kung may hindi naman masasabi, baka may malaglag o kung ano man yun, may net na dyan. Taas. Tahimik naman dito. So, akit tayo sa 34th. Meron doon yung The Nest Fitness o yung gym Picasso. Ito yung The Nest, pero dito ano meron dito? Tingnan natin dito. Picasso. Saan yung gym, sir? Dito. So, ikot ako ganun. Sige. Sir Raymundo. Silip lang tayo dito. Dito yung gym. Tingnan na lang. Malaki-laki din. Nice. Ganda ng view dito. Doon. Maluwang-luwang din. Nag-gym. Maraming equipment at mga weights doon. Huwag na tayo mga instorbo dyan. Dito tayo. Dito sa sa Nest. Dito yung breakfast. Dito tayo. Iwas tayo dyan. Dito tayo sa Alfresco. Yun.
Ah, super nice. Ah, ano lang pala to, water features. Kala ko swimming pool eh. O parang ano eh, plunge pool eh. Yan yung view dito. Ah, ayos dito. Hindi talaga kailangan ng aircon kasi mahangin-hangin eh. Malamig kahit mainit. Yan oh. Nice, nice. Crimson Hotel. Sa pang 5-star hotel yan dito. At dito yung ano, concert grounds yan. So bukas na lang ulit kasi dito naman yung breakfast. Ah, may bar pala dito. Afternoon. Ah, may smoking area pala dito. Silip tayo. Boys, din yung smoking area dito ah. Puro halaman. At may view pa. Baba naman tayo. So, check naman natin dito sa playroom. Dahil nandyan sila Michelle and Chelsea. Saan ba sila? Ay, wow naman. Meron pa palang ano dito. Ano to? Sanctuary. I think ito yung spa nila. So, ito. Kiddie playroom. Ah, maliit lang din pala. Tingnan nga natin. Nandito nga sila. They're here. Wow, may pa-welcome. Hi, Chelsea. Can I check the playroom? Wow. So, ito yung playroom. No, enjoy na enjoy si Chelsea dito. Ah, may pa-slide pa. Wala palang bantay dito. Wala. So, kamusta naman ang experience nyo dito sa playroom ng Vivere Hotel? Ayos naman. I'm expecting for Ayun, no? huge playground. Nice. Hi guys, so ito, nakabalik na kami dito sa hotel. Nag-dinner pala kami sa labas. That will be on another video. Galing kami dun sa may 31st floor. Pagkatapos nga namin mag-dinner sa labas, mag-ano sana kami, mag-drinks. Pero meron silang meron palang dress code doon, bawal na nakachinela. Pero unfortunately lang is wala kaming dalang sapatos. Kasi nga galing na kami sa bahay. Pero we are politely informed naman nung waitress, no? Napaka-bait naman, napaka-friendly naman ang approach sa amin. And then nag-offer pa nga na mag-ask siya dun sa OIC daw nila kung papayagan kami na yun nga mag-stay nga dun sa may restaurant. Pero sabi na lang namin, we declined na lang kasi nga ayaw naman namin ng magkaroon ng special treatment kasi syempre yung ibang mga guest dun is maayos, no? Nakasapatos naman sila lahat. Ayaw naman namin na meron pa silang masabi about sa, syempre baka sabihin meron silang binibigyan ng special attention, no? So okay lang din naman. Meron dong parang jazz na duo, no? I think meron doon nagsa-saxophone at meron din nagpa-piano. Sayang lang, maganda yung atmosphere doon. Pero next time, no? So lesson learned pala, dapat palagi meron tayo dalaw na medyo pang-formalan. Kasi naman, medyo simple lang tayo. Yun lang. So andito na ulit kami sa kwarto. Okay na okay. Yung palang isang TV dito sa living room, yung 55 inch is smart TV siya. Ang bilis ng internet nila dito. Pakita ko lang sa inyo. 23 Mbps siya ngayon. Ang bilis. Nanonood si Chelsea kanina ng YouTube. Meron ding Netflix at iba pa kasi nga smart TV. May iba't ibang apps na pwedeng panoorin basta maglalagin ka lang ng account mo. Ayos na ayos. Wala naman masyadong ganap dito beside nga dun sa may restaurant sa may taas. Though hindi na ako masyado nag-ikot. Time for bed na rin naman si Chelsea. Bukas, maaga yung nila dito. Nagulat nga ako, maaga yung breakfast nila dito. Nag-start daw ng 5:30 hanggang 10 a.m. naman. See you guys sa breakfast and syempre itatry din natin yung swimming pool. So, good night! Morning! Okay, it's breakfast time. Ito kami sa may bandang labas at medyo sa malilim na part naman. Gutom na ako. Okay, let's go. Ano meron dito? Chicken barbecue. Pinakbet. Mga anik-anik. Scrambled egg. Daing. Bah, bagnet. Garlic rice. Nasaan yun? Paano to? Nice. High touch. Okay, tapos meron ditong congee, mga condiments.
beef noodles, siopitas. Cute. On this side is dessert, Caesar salad na pre-made, mga cheese, yogurts, cereals, juices, may breads dito. Dito yung mga jam. Cheese roll ba to? Oo nga, cheese roll. Dessert here. Nice. At meron pa dito. Sausages. Bacon. At pang itlog. Pwede magpaluto ng itlog. At waffles and pancakes. Mga syrup. At free-flowing ng coffee. Nice. Okay. So, syempre, as usual, something light na naman. Scrambled eggs, pandesal, crispy bacon, tsaka kumuha lang ako ng konting sausages. No, sila Michelle naman, sila garlic rice, meron din scrambled egg, sausage, gulay, tsaka daing na bangus. Daing na bangus mga ba yan? Daing na bangus. So, kamusta naman so far? Sarap. Malasa naman. Kaya nga. Mas maganda pa yung no? Al fresco. Fresco. Sa al fresco. Fresco nga, no? Thank you. Ang ganda ng view ko dito. Tara, kain. Ito na siya. Ang ganda ng vibe. Ano ba ang tawag dyan? Parang acid jazz. So, okay naman ito. Ano siya? Hanggang 10 a.m. yung breakfast. And right now, it's almost 8:30 na. Medyo late na kami nakaakyat. Ang sarap ng tulog namin. Ang lambot ng kama. Ang sarap lang magpagulong-gulong. Then ayun nga, ito, kung makikita nyo, ganda ng background sa likod. Malamig o fresco dito sa al fresco. Narinig mo yung fountain ng water features. Maganda pa rin naman tong pwesto namin. Nag-i-install pa nga sila ng ngayon. Parang something na mga glass panels yan siguro, additional. Maganda yung vibe ng, syempre sa breakfast dito. Okay, so nandito nga kami ngayon sa swimming pool. Medyo may kaliitan lang naman yung swimming pool nila dito. Para siguro sa mga gusto lang mag-swim. Kaya kanina pagdating namin dito, meron namang mga ilang swimmers na family kasama yung mga kids nila. Tapos yung swimming pool naman is malamig actually. Mayroong proper na dress code. Ni-remind naman kami ng maayos nung lifeguard. And then, may lifeguard on duty naman. And then, merong towels. Medyo mahigpit nga sila sa dress code nila dito. Mabuti na lang pwede tong boxer shorts ko. Si Chelsea naman may dalang pang swimming talaga. Katuwa lang din kasi meron silang pa-floaters dito. Si Chelsea nga is naka-floaties pa. About naman sa swimming pool, okay naman. Shaded yung area. Medyo maaraw ngayon. Ngayong umaga, it's almost 10 a.m. na. And then, I think pagdating ng mga tanghali nito o mga bandang mga alauna, nasa kabilang side na ng building yung araw. Kaya pagdating ng oras na yun is shaded na siya. Okay naman, ang daming mga sitting area dito. Super. Ito nga, kung makikita nyo, very vibrant ng colors, no? At mukhang bago pa yung mga cushion seats sila dito. Meron silang bar na pwede kang umorder na nasa shaded area naman. Marami naman ding upuan. Yung swimming pool lang, medyo maamoy mo yung chlorine, pero well-maintained naman at malinis at may idilat mo naman na maayos yung mata mo sa ilalim ng tubig. So okay, balik na kami sa kwarto. So ngayon, pa-check out na kami. Kung nagustuhan nyo pala itong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin for more contents like this one. Okay, so what can I say about the oldest 5-star hotel here in Alabang? Super solid na yung experience. Masasabi ko na classic yung vibe, pero they are making it work kung ano man yung meron sila. Kahit luma na, they are making renovations and yung maintenance ng cleanliness is masasabi kong strong sila doon. Ang bango ng buong property. Kahit saan ka mapunta, amoy flowers. Yung mga amenities, ang babango din. Even the pool towels doon nga sa may swimming pool area. Aesthetically pleasing ang buong property on how they arrange and design yung mga fixtures
features nila dito. Kahit sabihin na natin na medyo mababa na yung rates nila compared sa mga bagong 5-star hotels dito sa Pilipinas, they have their own ways to make you feel yung 5-star premium experience. Itong room is very nice, spacious siya at malinis din naman. Ang may pintas lang din naman siguro namin dito isa, parang medyo manipis lang yung mga walls kasi rinig na rinig mo yung mga dumadaan o kung yung may activities dun sa may kabilang kwarto is talagang mapapansin mo siya. And then noticeable na kapag merong mga gumagalaw sa taas, no, may mga lumalagabog. Actually, while I'm recording this video is merong lumalagabog na naman dun sa taas. Then pagdating naman sa breakfast, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, ayos din naman. Maganda yung vibe dun sa may restaurant. Kahit konti lang yung selection is masasabi mo naman how they arrange yung kanilang buffet and how they present yung mga pagkain is dun sila bumabawi. And about dun sa 5-star premium experience, I would say na malaking part dun is how they train their staff. They are very polite and professional. Marunong silang makipag-usap lahat sa guests, from the student trainees, kay Kuya Raimundo ng housekeeping, kay Kuya Samuel ng security, sa guest services, and even sa nurse na nag-assist sa amin last night. And generally, the whole crew is truly the gem of Vivere. Ang binayaran pala namin for a one-night stay here sa Vivere is 4,800 pesos via Agoda. With breakfast for na yon, and children under 6 years old are completely free. Kayo, nakapag-check-in na ba kayo dito sa Vivere Hotel in Alabang? Tell us your experience sa comment section. We would like to hear your stories. So, that's it for us today. See you on the next one. Bye-bye!